Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon, buong mundo. And to support podcast! Let's get it! 3 PM gang. So isa daw, General ng Soy Army. Ang puso ko nasa mga magsasaka, agrikultura, slick and dapper, President Ab, diyan kayo magpagupit, LB Trading, Better Living, diyan kayo magpadala. Sunod na. Johnson Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, bumili kayo ng perfume natin sa TikTok shop at sa Shopee. Yung kaysa daw, nandyan yung link sa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang swerte mo at swerte din ako, magkakakilala na tayo. Yeah! Gago pare. Gago. Gusto ko na ng comment section pare. Every time na nagre-read ako. Pansin mo ba? Oo, pansin ko. May nabasa nga ako dun sa iba yung comeback daw ni 8 Asset. Para namang umalis. Iba daw yung comeback mo, pre. Makukulit talaga yung mga yan eh. Pero, basta yung mga kakulitan na pabor sa amin, gustong-gusto namin yan. Pero yung mga kakulitan na hindi pabor sa amin, ayaw namin yan. Oo. Parang wala na ako nababasang negative comments sa'yo. Parang wala na. Turnover na, pre. Hindi, basta yung mga negative comment, sa totoo lang, kasi nga, ang sinasabi natin dyan, di wag ka na lang manood kung talagang negative naman sa'yo eh, di ba? Kaya kung tutusin, usapang YouTube, para lang talaga to sa community lang talaga natin. Kung hindi ka namin community, hindi mo ba kontrolado yung cellphone mo? Hagis mo sa bintana. Meron kayang ganun? Meron kayang hanggang ngayon, simula dati, hater natin pero nanonood pa rin siya hanggang ngayon? Hindi kasi, Meron kayang ganun? Fan na yun, no? yun nga, meron talagang ganun kasi. Yun nga rin, itong mga hindi mapigilan na mag-comment, fan na in denial eh, no? Fan Sayang oras mo dito, mag-content ka na, pre. No, react ka sa mga videos namin para, di ba? Shoutout sa mga nag-SSC clips, sa mga nag-clips dyan ng anti-support. Parang dalawang accounts yung panibagong nakita kong dagdag. Oo, may nagdag. Ako, ini-encourage ko yan. Gusto ko yan. Gawin nyo ng gawin yan. Clip nyo, kahit anong clip, di kami magagalit. Basta sinabi namin dito. Shoutout sa inyo, maraming salamat sa suporta. Isang way kasi ng suporta eh. So go ahead pare, hindi namin kayo pinipigilan. Piratahin nyo kami. Go lang. Ang favor ko lang sana lagay nyo yung full YouTube video link dun sa comment section para tulungan lang tayo, di ba? Para pagkatapos nila sa inyo, punta sila sa amin. Pagka sa amin, clip ka ron, punta sila sa inyo. Ganun. So, Angat yung page mo, angat kami. Win-win. win-win pare. So yun, favor ko sa inyo yun. Punta na tayo. Teka lang. May gusto mo lang, may iksing tanong lang ako bago tayo pumunta doon. Kasi naisip ko to simula nung simula nung ginamit nating analogy, yung polar opposite eh. Ano ba yung polar opposite? Polar opposite yung, halimbawa sa magnet, di ba? Hindi yan magdidikit kapag dun sa, Negative. oo, di ba? Negative, positive. Hindi mo pwede pagdikitin yung negative. Didikit lang yan sa positive. So, sa masculinity at femininity, polar opposite din. Kung masculine ka, mag-a-attract ka sa feminine. Ngayon, kung nabawasan yung masculinity mo, hindi rin masyadong feminine yung ma-attract mong Baka masculine yung babae. matrack mo. Oo, masculine. So, hindi yung masasabing ganun. Ngayon, dahil doon sa analogy na yun, ang dami ko na nakita, karamihan talaga ng magkakarelasyon ngayon. Hindi masculine masyado yung lalaki. No, dominante yung babae. Maraming ganun ngayon. Marami talaga. Nag-agree ba kayo na karamihan talaga? Oo, madami. Na mga Konti lang masculine ngayon. So, ngayon, laging masculinity pinag-uusapan natin. Ang daming nag-self-delete, di ba? Kasi sobrang baba ng masculine ngayon, pare. Baba ng testosterone, puro emotions eh. Kasi kung madami mapuput in place din yung mga batang may hina na yun. Ngayon, ang inaano ko doon, mag-cross tayo sa feed nila. Kasi tayo na yung nagiging bagong meta eh. Ano kayong gagawin nila, no? Paano kaya nila i-a-apply? Mai-a-apply kaya nila? O ano? Advance ka na, apply, absorb nga. Dahil 50-50 pa. Di ba? Yung mga hindi masculine ang against nga rito, pre. Di ba? Iti-take na nila to as
Ano ba yun, yung mga mindset ninyo, 2026 na ganyan yan sila eh. 2026 na ganyan pa rin yung mindset ninyo. Eh kahit mag 2020, 52, yan magagawa mo. Kung ito yung panglalaki talaga eh. Para sa- Palibasa kayo, puro trend lang ang habol ninyo. Wala kayong foundation na matibay. Bakit? Ano ba yung question mo dyan? Hindi, yun na nga yun. So, anong nangyayari sa kanila, ano na hindi na sila para tumanggap ng mga bagay na hindi nila nakasanayan. So, halimbawa, kahit 40s na sila, mid-30s na, wala na talaga silang babaguhin sa ugali nila. Mamamatay na sila ng supot. Bakit sa tingin niyo nangyayari yung ganun? Pag matanda na ayaw na makinig. Mahirap ego or... Mayroon kasi tayong na pagkamatanda, nasa akin yung experience. Yung ganyan yung, doon nagbibuild yung ego na pagkamatanda, nasa akin yung experience, na pagdaanan ko na lahat. So, bakit ako makikinig sa mas bata sa akin? Ganun. Yung mga Knowing na matatanda. hindi mo nadaanan yan, ako nadaanan ko yan. Kaya nga sa akin, hindi ako naniniwala sa ganun. Although, depende pa rin talaga kung yung matanda magsasalita sa akin ng ganun. Kung alam niya talaga yung pinagdadaanan ko or na-experience niya. For example, nagbaboxing tayo, maikinig ka sa veteran boxer. Hindi ka maikinig sa tambay lang dahil nanonood lang siya ng boxing. Ay, Diba? to prove our point, Binala Brothers, nakita mo kung gaano kabata yun, pero nakikinig tayo dun. Oh, Yung Binala Brothers, sila yung dalawang batang boxingero na 18, 17 nata na nagtuturo sa amin magboxing. Ang laki ng gap nun, parang anak ko na yung mga yun, pero nakikinig ako dun, talaga nagtatanong ako dun. Di ba? Pero marami dyan sa mga yan, marami dyan sa mga line ng 40s na yan, hindi nila gusto tong opinion nila na to no? Tapos alam mo yung walang paliwanag, talagang sasabihin, mas marami akong experience sa'yo. Alam mo yung, Eh bakit bobo ka? no, di ba? Tsaka pre nga, pag sinabi mo nga, mas marami kang experience, tingnan mo naman yung buhay mo. Ewan ko kung bakit pinagmamalaki mo yung experience mo, ginagamit mong pambara sa akin yung katandaan mo, na may experience ka, sabi mo. Pero ang pangit ng buhay So, bottom line pa rin kasi is magkano pera mo? Actually, yan ang masakit na katotohanan. Ano Yung talaga yan? majority. Sukatan talaga yan. Kahit naman sabihin natin na wag natin gawing sukatan yon. Spiritually, mag-usap tayo ng spirituality. Sige, wag natin gamitin sukatan yung currency. Pero dito sa mundong kinakatayuan natin, sukatan talaga yung pera Parang mas valid magsalita yung maraming pera eh. Di ba? Tapos, yung mga wisdom niya parang, yun yan sinasabi nila, parang mauuna yung pera muna dapat bago wisdom. Pag may nagtuturo sa harap mo, pero pag ikaw naman na yung nag-grind ng pera, di baling mauna muna yung wisdom bago yung pera. Kasi mas okay daw yun. Pero pag tinuturuan ka na sa harap ng lalaki, dapat may pera yun bago magsabi ng mga wisdom. Oo. Kasi hindi mo mapakinggan yung wisdom niya pag wala siyang pera. Pero alam mo, napansin ko rin kasi sa mga taong tumanggap na ng maraming pera, nadaanan na ng maraming pera. Iba naman talaga sila bumitaw talaga Hindi sila based sa emotion talaga. Calculated, oo. Ang pangalawa lang yung pera, pero yung para maabot kasi yung pera, grabing talino rin kasi. Tsaka ang dami. Siguro nire-respect. Tsaka yun nga, pagdating nga rin sa most of the time kasi ng mga mayayaman na yan, may business. So pagka may business ka talaga na solid, talagang tanggal ang morality mo talaga dyan. Tanggal yung... Yun nga, pag business ka, bawal ang emotions Kailangan goal, pera talaga yun, madalas Oy, linawin mo yung part mo na pag may pera, tanggal ang morality. may nagsasabi ng ganun, pre. Minsan, pagka business ang Sa pinag-uusapan. bagay. Hindi naman, I'm sorry, hindi siya tanggal. Secondary na siya, pre. Pagdating sa business, secondary na morality. First is yung goal ng business. Pero para malinaw, hindi... Mayroon kasi pagsamahin, no? Oo, mahirap siya pagsamahan. Labas ng pera yung morality pag nasa business ka. Pagka priority mo kasi ang morality sa business mo, Palabas hindi pera. ka ikita. Pare, Kita, in short. alam mo, ang nakikita kong dahilan doon, kung bakit sa mundo natin ngayon, naghihiwalay ang morality at business. Kasi in the first place nga, kinurakot na kasi nila yung pera Pero kurakot na yung sistema ng pera. So, hindi mo niya makukuha sa
moralidad. Kung mag-stick ka sa morals, hindi mo makukuha yan. Pinroduce yan out of corruption out of blood, 'di ba? Naproduce yan ng dahil diyan. So, Yung kaya may nagko-content ka, maraming followers yun eh. Yung parang payat lang siya, tapos nasa SUV siya, sabi niya. Kaya nagiging comedy na siya kasi somewhat totoo na hindi na ngayon nakakayaman yung 9 to 5. Kailangan may 9 to 5 ka, at the same time meron kang illegal. Di ba? Alam mo yun? Kilala mo yun? Sabi niya, illegal. Kasi sa nakikita nga natin ngayon, ito ba, lalo na yung mga controversy nga ng flood control, parang normalized na eh. Parang bakit pa ako magsisipag, bakit pa ako lalaban ng patas kung yung mga kalabang ko hindi naman patas lumaban. Di ba? Parang, Pag habol ka ng habol sa salitang fairness, di ka angat. Talaga. Yun nga. Everything, titignan mo, dapat fair. Di ka angat. Kailangan maging unfair ka talaga. Kaya ka umangat kasi unfair ka sa iba. At kung usapang morality, pag once na pumasok ka ng business, patay na morality mo. Bakit? Patutubuan mo yung mga tao Oo. Itubo, di ba? Yun nga yung basic term sa business, tubo. Oo. Paano ko tutubuan to? Wala na dun. Oo. So patay na yung morality agad. Kasi tutubuan mo ng tutubuan. Kasi kung fairness yan, bibili mo yan, bebenta mo lang din ng ganun. Ganun lang kasimple kung usapang morality. So pag nag-business ka, babali mo na talaga yung morality. Pero not to the extent na papatay ka. Yung mga ganun. Actually, pag usapang small business, hindi pa apektado ang morality dyan. Pero pag Somewhat. lumalaki na yung business mo, doon na nagkakaproblema yun. Kaya nga, kaya, hindi na para pahabahin to Kaya nga nag-conflict din si Enigma tsaka si Apex Dahil din sa part na yan naninimbang na sila sa malaki na yung flip top, so naghihirapan na silang manimbang kung ano yung tama at mali. Di ba? So kung wala na tayong sasabihin, pumunta na tayo sa May tanong! Baby! wag muna. Go. Wait lang. Sabihin mo muna yung So, mga pare, kung may tanong kayo. Yun lang. Sorry So, Wala pang kanin yan sa may mga tanong pare, no? Gusto niyo pag-usapan natin yung ating putang ina, ano nangyari sa akin? Medyo wala ako sa hulog ngayon. Kung gusto mo, mayroon kang mga issue dyan na gusto mong pag-usapan natin pare, message nyo kami sa Facebook namin. Actually, kay 8 Asset na lang, message nyo sa Facebook. Nandyan sa description yung mga Facebook namin. So, pag hindi namin sa mga kanya-kanyang account pag-uusapan, dito natin yan sa anti-support pag-uusapan. Ang bilis mo na ma-drain, no? Ha? Nagpuyat ka ba gabi? Hindi, ewan ko, may something May pansin ko rin kanina pa, hindi ako nakapag-contribute ewan ko, parang wala ako sa hulog. Napakagutom na yan. Hindi gutom. Hindi. Wala ako sa hulog. Actually, wag muna tayo ulit dito. Sige. Hindi, medyo may pakiramdam din akong ganun ngayon. Nasa performative state lang ako ngayon, kaya hindi nyo siguro nakahalata. Pero may ganung pakiramdam din. Bakit? Ano ba Kaya nangyari? nag-guess ko nung gumanon ka. Sa utak ko, dapat di mo na sinabi para wala na nakaalam. Sige, Hindi, imayin open natin. tayo Imayin natin. Oo. Ni siguro, marami tayong ganap. Yun. Kasi nung mga nakaraan siguro kasi, marami tayong ganap, pero iisa naman yung ganap natin. Iisa yung ganap natin. Nagbundok tayo, So kaya medyo nagpahinga tayo. So siguro naghiwalay lang yung mga ganap natin. Natuloy pa rin yung mga ganap natin pero hindi masyadong konektado sa isa't isa. Siguro ganun lang. Ikaw, Josh. Hindi ko alam. Hindi ko actually basa. Hindi ko mas specify kung bakit. Pero wala ako sa hulog ngayon. Mapansin ko, sabi ko, parang hindi ako sa mga previous episode natin kanina, sabi ko, parang hindi ako makapagbigay. Baka nga gutom. Or in this state ng pahinga. Kasi nagpahinga tayo, na-busy nga tayo na itong mga nakaraan. So, nag-busy tayo. Kaya hindi tayo nag-training ngayon, di ba? Boxing. Baka kulang sa sparring. Kailangan maalog yung utak ulit. No? Kasi pampainit din talaga Pero ito, pinapansin pa rin ulit ako, pre, Kasi minsan nga, dahil ayokong mawala yung tegas ng panga. Sinusuntok ko pa rin yung sarili ko minsan. Yan na naman siya. Gago pa rin, sakit sa ulo. Wag Nararamdaman na. ko yung alog. Oo. Sakit Wag na. Walang helmet? Hindi full pa rin, gloves tsaka ganun. Kasi naapraning ako, ayoko mawala yung tibay ng panga. Kasi yung laking bagay nun Oo. Pag nawala yun, tangina, basta mahuli ko lang ng isa to. Gulat ka na naman. Gulat ka na naman. Tapos putang ina, ano nangyayari? Magano ka na lang, tusok ulo. Ano nga yung tuso ulo? Ulo mo nakatusok sa sahig. Ulo mo lang, walang May kamay. ganun ba?
Paanong forma nun? Parang planking? Pa-dart. Hindi, nakabaliktad ka pre. Parang handstand. Headstand. Parang mas masakit yun Wala namang head injury. Ano yun mo na? Samantala mo na headstand tapos ikutin mo na yung sarili mo. Ay, Nag-head speed. Kasi Head yung spin. punch kasi kaya nagkaka-head injury kasi nasa tubig lang naman yung utak, di ba? Oo, Tapos nagaganon nakalutang ganun. lang siya. At- Kaya naramdam ko nga, sabi ko, parang sakit Oo. Nakaalog siya, parang sakit yan. Kumbaga yung utak mo sa loob na parang nasasapak din siya sa loob, parang nagkakapasa or... Eh, sensitive naman ang utak, Sensitive, di ba? tubig lang yan eh. Kumbaga ang utak natin pare, parang mayonnaise lang yan eh. Ganun siya ka-sensitive talaga. Kalambot din no? Malambot, nakakain na ba kayo utak ng baka? Parang mayonnaise lang siya pag binudbud, di ba? Parang bubble gum. Parang Ganun kalambot ang utak. Kaya ganun na lang ako mag-warning ng dati sa hard sparring. Kasi, imagine mo, mayonnaise yan na napapalibutan lang ng tubig para hindi tumama sa buto mo. Ganun siya kahina, ka-sensitive. Ito. Tangina. Sige go, masahin mo na yan. Sige. Alright. Yo, what's up, 8? Sa sobrang focus ko sa self-improvement ko, dumaan ng Anti-Support Podcast sa algorithm ko sa YouTube. Siguro once na inayos mo talaga sarili mo, as in bawat department mo as a man, kusang darating mga ganitong klaseng content sa'yo. Everyday ako nakikinig sa inyo habang nag-workout or pag nagluluto ako ng order sa business ko. Nice. Question ko sa'yo is Pag walang masyadong, mag-post mo lang. Pag walang masyadong lakasan yung panonood, baka wala nang pumunta sa business. Mamaya may mga single mom na nanonood, kunyari, fishbowl, nagtutusok-tusok. Sabi, putang ina, wag kang mag-single mom. Narinig si sa daw doon. Hindi na bumalik. Na-cancel yung business. Wait dahil sinabi mo yun, ipapost ko ulit tong ipapost ko tong question niya. Masingit ko lang din. Kasi ako nga, ang nanggaling ako sa circle dati na, kumbaga, binrandingan na namin yung mga sarili namin na okay na ang mga buhay namin. Okay na. So, speaking of usapan, kasi pag nilayang ko to pre, na minsan may episode tayo, nag-usap tayo tungkol sa suso o puwet, basta mga bagay na hindi komportableng pag-usapan. Pero pre, alam mo, pag pinagnilayan ko, dahil nga ang sistema natin dito, kahit ano naman topic pinag-uusapan natin, sinasabi pa rin natin kung ano yung totoong take natin dun sa mga bagay. Ngayon, dun nga sa circle ko na na-brandingan ng okay ang buhay sa amin, yung mga problemang ganun, yung kunwari may problema sa sex na pagtatapikan na sex sa mag-asawa, hindi yan pinag-uusapan kasi pag halimbawa sa circle mo, mag-bring up ka ng ganun, parang maaano ka, uy, hindi okay yung buhay mo Eh, ang branding nga natin dito sa circle natin, mga okay ang buhay natin. So, anong nangyayari? Sa long term na nangyari sa akin yun, meron na palang nangyayari na nagkakaroon na ng problema yung bawat isa, pero dahil hindi, yung circle ay hindi nakaset up para pag-usapan yung mga topic na ngayon, hindi nag-grow. Or walang growth. Walang growth at nagiging problema pa nga na to the point na wala na yung mga circle na yon, which proves my point na actually kahit usapang suso, puwet, usapang sex, merong tamang panahon at tamang lugar kung saan yan dapat pag-usapan. Nag-agree ako doon. Pero dapat pag-usapan pa rin. Totoo yun. Yun. Ano sa tingin niyo yung pinaka-reason ng pinakamatagal na friendship ng mga lalaki? Friendship. Yung open, pre. Open. Tsaka yung open ka, the same time, dahil open kayo sa isa't isa, madali yung nako-call out yung isa't isa kung anong mali. Di ba? So, nag-grow kayo sabay-sabay. So, exciting siya para sa akin. Katulad nung ginagawa natin. Sabay tayo nakaka-discover magbundok, sabay tayo na-discover yung boxing, sabay-sabay tayong gumagaling, sabay-sabay kumakain. So, na-excite ako in a way na parang, ako din. Tangina, gumagaling na si Sada. Si Ching, tangina, tumatama na yung mga suntok. Mga ganun. So, yun. Ikaw? So, number one, connection. Kahit anong relationship, connection Kasi kaya number one din yung connection kasi kahit nga mali yung pinag-sharean yung values pero connected kayo, pinili nyo pa rin mag-agree dun sa maling values na yun,
nagtutuloy-tuloy kayo. Yun, di ba? Number one. Pero, same values nga talaga. Kasi kung ibabalik ko ulit sa halimbawa sa akin, wala eh. Siguro sa madaling salita, ewan ko kung tatanggapin nila. Pero kung sasabihin ko kasi, na-outgrow ko sila eh. May mga bagay akong ginagawa na hindi sila handang Gawin din. gawin at harapin eh. Kahit niyaya mo naman. Oo. Sabi sa studies, pinakamataas sa chance na tatagal na friendship ng mga lalaki is dahil sa honesty. Ooh. Kapag mas honest kayo, mas tumatagal kayo. Yung kaya kanyang sabihan ng brutally honest, but at the same time, kaya nyo mag-progress dun sa sinabi. Nang hindi nasisira. Kumbaga, pasok na rin sa circle natin kung bakit tayo tumagal na, mag-iisang taon, di nyo naramdaman, di ba? Half year ka na sa amin, di ba? Halos, para mag-half year na, di ba? Parang kailan lang. Yung pagka-matured ng level kasi ng friendship natin na pwede tayo mag-disagree at the same time, di nakakabuisit. Alam mo yun? Yun yun, pare. Kaya one time nga may nag-comment eh, na naintindihan ko siya. Sabi niya, buti hindi kayo nag-aaway-aaway dyan. Gets ko yun eh, pag makitid yung utak ng isa, pwede na talaga tayo mag-away minsan eh. Tsaka yung naramdaman niya yun, kasi nga, again, thankful pa rin ako kasi nakasupport siya sa atin. Pero, nandun pa siya sa sa NPC kind of thinking, na pagka may nagkakadiskusyonan, parang para sa kanya, personal na yun, pre. Parang, uy, itong mag-aaway na yun. Pero, ang totoo, nagbabatuan lang tayo ng idea na magkaiba. Baka kasi yung idea mo, sinabi mo, ginawa mo identity mo, kaya nasasaktan yung pagkatao mo. Oo. Tama. Yung idea pinag-uusapan natin, layo mo yung katawan mo dyan. Talaga. Totoo. Parang ganun. Kaya, yun nga, sa pagninilay ko, wala, kahit nag-usap tayo tungkol sa suso at hindi ko nakikitang mali. Just yun, naalala ko, nag-trending yun eh. Hindi siya mali, pre. Sense Kasi, of wet. pag lalaki, pag-uusapan nyo naman talaga yun. Pag-uusapan Kaya yun. nga, oo. lalaking podcast nga to eh. Pag-usapan nyo. Pero nag-get nyo ba ako dun sa point na yun na pag napunta ka nga dun sa circle na assumption nyo sa isa't isa ay okay yan, huwag nyo pag-usapan yan. Hindi nakaka-cool sa atin yan. Pero yun na nga, alam mo yun, yun na nga, issue rin ng honesty yun. Hindi kayo nag-grow sa ganun. Pag ganun yung klase ng circle mo. Hindi kayo mag-grow sa ganun. Kaya, kung meron man ding mga nakakilala sa akin dyan na kung feeling nyo, hindi nyo gusto yung pinag-uusapan na questioning kita ng tayong dalawa lang. Hindi mo na kailangan sabihin ko kahit sino. Sagutin mo lang sarili mo. Pag meron kaming topic na parang na-awkward ka, siguraduhin mong hindi nangyayari sa'yo yan. Di ba? Ganda. Kasi ang tanong, ang problema, nangyayari naman talaga sa'yo yan, pero ang problema nga lang kasi, Ayaw mo pag-usapan. Ayaw mo aminin. Oo. kasi sa judgment ng tao. Nahihiya ka. Nahihiya ka. Kasi yung baka circle of friends mo kasi pag nagganyan ka talagang pepersonaling ka na ay, itong si Joshua. Ay, itong si Ito kasi ganun pala mag-isip po. Siguro doon mo lang din yung pinag-uusapan yan, ha? Baka mamaya kayo pa, nagsisendam pa kayo na mas masahol na bold dyan sa GC nyo, mas masahol yun. Kami, nag-uusap lang kami. Masupot yun. Oo, pero pag check yung GC namin, wala kang makitang ganun. Tama yun. Tinan mo to ha. Sabihin ko sa inyo. Last na, yung mga nagmamalinis pa yung pamarumi minsan eh. Yan. Totoo yan. Tama. Di ba? Totoo yan. Dahil naging kultura na nga nila yung sneaky sila sa isa't isa, mas lalo tuloy sila, no? Mas lalo silang welcome sa panggagago sa isa't isa, no? Ayun nga. Dahil sanay sila, nasa circle nila, may mga bagay na tinatago na lang. Mas lalo nilang kinukupal yung isa't isa. Mag-gossip pa yan. Oo. Kasi hindi naman open eh. Kasi ano pa yung gossip mo kung nasabi mo naman ng open yung bagay, di ba? Ay, nasabi na ni Ethan. Sila ngayon, since di sila open, chismis tuloy nila yung isa't isa. Chismis. Nagkakawatak-watak yan sila. Feminine no? Feminine energy ang mga tanga. Babalik pa rin talaga tayo. Yun ang pulot dulo eh. Masculine talaga eh. No? Tsaka ito din sabihin ko sa inyo, honest, di ba? Basta, naglatag na kami ng transparency dito sa mga topic na sinasabi namin. Ito sabihin ko sa inyo, hindi namin topic ang panonood ng bold, Sa private na mga usapan namin, hindi namin ginagawa yan. Mas mahiya ka sa sarili mo kung huhusgahan mo yung ibang topic namin dito. Nagpapasakay ng bold dyan, mga Smart support. nag-chat ka sa comment section.
pa-send. Oh, Yung kinangina gold mo. medal, no? Gold medal. Kinangina nyo. Meron pa nga makulit dyan, may GC yan eh. Di ba? Parang comment how, send ko sa'yo yung link. Ang mga moko, magko-comment talaga how. Pare, kung may bold GC ka dyan, para sa akin, tangina, may mali sa'yo ngayon. Kailangan mo ayusin yan. Pare. Yung ano ka, no? Yung ganyan ka pala, pero tas yung personal mong issue na ikaka-improve mo, ayaw mo pag-usapan. Oo, no? No? Tanginang ito, tapos ganun ka pala. May Sira- GC kayong bold, tangina, lala mo nun, pare. Adili. Pwede yan siguro kung bata pa, maintindihan kita eh. Kasagsagan ng init mo eh. Fine. Pero kung matanda ka na, 40s ka na, may GC ka pa ng bold or nag-uubos ka ng time doon, wag. Wag. Sayang ang panahon. Go. Okay, continuation. Question ko sa'yo is tungkol sa physical attributes as a man. Nasabi mo din kasi na dati may pull-up tower ka and ayun ang ginawa mong pundasyon ng workout mo. Question specifically pala talaga sa yan, no? So, Okay. bagong dating lang siya eh. Ganon din ako ngayon. Ayun ang meron ako at puro home workout ako ngayon. Ginagrind ko Nice. consistently yun para makuha yung first clean pull-up ko. Sabihin, hindi pa siya nakakaisa. Any tips? Okay. Any tips or workout routine na pwede mo ibigay gamit ang pull-up, tower, and body weight lang sa home workout? Salamat and hintayin ko sa podcast nyo yung sagot mo, brother. More power and God bless y'all. ASP gang. Okay, workout routine pala yung tatanong itong taon to. Ayos din, no? Wala pa tayong content na ganyan, eh. Oh, pero saglit lang to. Oh. Any tips or workout routine mo na pwede ibigay? So, back ang problema niya, di ba? Wala naman siyang problema, pero gusto niya yung workout na yun. Oo, yung pull-up. Kasi, ibig sabihin, pag hindi pa siya makaisa, kahit isa man lang, Back. as in zero yung back niya, zero strength. So, palakasin niya muna yung back niya. Mag-start siya nung yung barbell. Di ba? Tapos, ipwesto ko ba? Dumbbell rows. Dumbbell rows ka, ganito. Yan. Nang hindi kailangan yung back mo, ganito ka. Ganito, pre, oh. Oo, tatamaan yan. tatamaan. Palakasan mo muna yung back mo bago ka mag-ganon. Kasi pull-ups, mahirap talaga yun, pre. Mahirap talaga. Dati nakakaisa lang ako nun, eh. Oo, Nung tama zero nga, strength pa ako sa back, eh. Sa push-up, pwede mo rin siya makuha. Medyo mas lalakas ng konti yung pagbuhat mo sa katawan. May laking tulong din yung mag-start ka sa push-up. Bukod dun sa sinabi mo, yun nga, push-up. The more na gumagana yung pag-push mo sa sarili mo, medyo lang naman. Hindi pa rin totally malakas ka na mag-pull up. Medyo may tulong din siya at kaya mo na i-carry yung sarili mo. Kaya yung pag ganito muna yung pambabae, mas Yan. madali kasi yun eh. Chin up. Yan, ginagawa ko yun. Ginagawa ko pa rin yung ganun. Kasi maganda daw dito yun, eh. Sa kailangan ko military pala- training naman, ganyan yung pull up ng babae. Tapos ang lalaki ganito. Pero dito rin ako nag-start sa ganito lang. Ganun. Start ka muna sa dumbbells. Tapos Dumbbells. back workout. Palakasin mo muna yan. Sama Zero mo pa, rin, eh. sama mo rin ng push-up kahit pa 5-5-10 lang. Mahina lang muna. Oh, totoo. Ikaw. Kaun tinatanong niya, eh. Oh. So, tama yun. Yun nga, dahil hindi ka pa makaisa, so medyo mahina. Actually, dahil medyo mahina ka pa, kahit ano pa, pwede talaga push up talaga. Gawin mo yan. Dumbbell row, gawin mo yan. Pero kung gusto mo gawin talaga yung mismong pull up na, bili ka ng goma, bili ka ng band. Okay. Assisted. Mag-assisted pull up ka. Itatali mo yun dun sa tower, tapos nakalaylay dyan yung goma. Tatapakan mo yun. Either tuhod or tatapakan mo. So, magpo-pull up ka ng may tulong ng Gagaan na siya paunti-unti, di ba? gagaan. Oh. Ma-practice niya lang ba yung Yung movement. yung movement. Yun kasi yung nakakagulat, eh. Minsan, nung dati, nagpo-practice ako mag-pull up. Nagugulat ako bandang gitna. Sabi ko, putang ina, hindi ko na kaya. At least para ma-familiarize niya lang ba yung energy na kailangan niya para Nice. Oh, madaling Tingnan mo, sige. Hindi. Yeah. Madaling tanong niya eh. So, kuha pa ako ng isa pa. Oo pa. Mag-segue muna kayo dyan. Sa mga gusto mag-send ng mga tanong nila, no, send nyo lang sa page na 8 Asset or Anti-Support page, no? Sasagutin namin yan dito sa Anti-Support. Ano kaya yung business niya? Tuloy ako, eh. Kung ano yung business Brothel niya. House. Kung habang nagluluto sa business niya. Malamang nga, yun nga, tusok-tusok nga siguro yun. O kaya, Tapsilugan, pwede rin siguro. gusto kong ma-experience. Meron tayong fan ng business owner. Tapos, ang piniplay niya, ASP. Wala pa ako nakitang ganun, eh. Kasi nakikita ko mga nasa bahay. Bahay, kakape. Binibidyoan nila yung sa bahay. Tapos yung latest lang, yung nasa labas siya, di ba? Mm. Kakape.
Gusto ko makita to. Kung talagang matapang ka po, lagay mo sa business, play mo yung ASB. Ewan ko na lang po. Oh, yung mga OFW dyan na nag-work sa, o kaya seaman, ganyan, seafarer. Video nga kayo habang nag-work kayo, tag nyo kami sa Instagram. My day namin yan. Yung maraming kasama, hindi lang ikaw. Talagang matapang ka, test tayo ng tikas. Mm. Ito isang question na napili ko, mahaba kasi kaya pinili ko na siya. Go. Okay. Good morning, Sir Ching. Hingi sana ako ng advice. Kasi po nasa point ako ng buhay na nadadown kasi po, nasa industry po ako ng business pero small business lang po and trading forex. I'm currently 23 years old po. Question 23? ko, yeah. Bata. Question ko lang po, yung business po kasi na bigasan and egg delivery is humina na po. Kasi po, I'm also a student rin po. Kumbaga before po, puro po Kaya lang Tanggalin ko yung po mo na ko eh. Before, kasi nakafocus ako sa business, pero nung nag-aral ako, nahati yung attention ko. Then ayun, dumating yung trading, then inaral ko, and syempre, talagang ups and down yung nangyari, and more on down, kasi po, pag bago po sa trading, talaga more on talo talaga. Then, dumating po yung point na pahina yung business ko, kasi po, nakafocus na po ako sa trading. And this year po, graduating student na ako and na-realize ko na fokusan yung trading na talaga kasi sa strategy namin na na-discover ng friend ko is maganda yung risk to reward. Pero syempre, as a trader, kahit na tinanggal mga bad habits, may new challenges ulit. Pero nakaka-disappoint lang sa part na kailangan ko bumalik ulit sa part na yung parents ko ulit ang nagbibigay ng allowance sa akin for the week kasi alam din nila na humina na rin talaga yung business and 8 hours din yung OJT ko sa ngayon. Pause mo na muna. Natutuwa ako. Yung mga questions specifically sa'yo yan, pre. Trading. Di ba? Fun ni 8 yan. Fun 8 yan. Pero, sige. Pero sige. Then yung setup din na winate ko for 1 month na talo rin. Kaya parang mas lalong pressure po sa ngayon kasi parang nag-overthink ako, nag-graduate ako this year na baka walang napatunayan. By the way, bukod sa parents ko, 5 years ago na po sila nung nag-decide ako mag-business ng sarili. By the way po, bukod po ako sa parents ko. 5 years ago na po nung nag-decide ako mag-business ng sarili. Pero bahay rin po namin itong tinitirhan ko now. And kahit na busy sa business and school po, pag uwi and nag-gym and jogging pa rin ako, then nakinig ako sa inyo and mga motivational videos. Then ayun, na-feel ko na down talaga ako now. Kasi parang eto po yung point na nag-risk ako sa trading kasi naniwala po ako sa sarili ko and sa strategy and learnings na natutunan ko. By the way, swing trades po yung ginagawa. Swing trade? Swing trade, Alam mo yan? Explain mo nga muna yan, pre, bago tayo mag-continue. Ano yung swing trade? Kasi sa trading nga, mas filtered. Kasi marami talagang style ng ginagawa sa trading eh. Pero, pasimplehin natin, merong short time frame, which is yun yung sa loob ng isang araw, buy and sell ka ng buy and sell. Okay. Merong medium time frame na dito na pwede pumasok yung swing trading na naghihintay ka ng months, pwede rin 1 year. Yan, hanggang dyan na yun. Actually, max na yung 1 year eh. Basta less than 1 year yung inaabot ng trade mo, doon papasok yung swing trade. Tapos merong long term, yun yung inaabot ng 5 years, 10 years. So, ganun yung pagkakaiba-iba nila. Minsan kasi may mga nagsuswing trader din na mabilis na span lang pare. Doon sila nagtatatalo eh. Yung parang swing trader sila pero hours lang, days. May mga ganun din eh. Kaya doon sila nagtatatalo. Kasi sa dami ng number of trades. Pero kung maghihintay ka ng long term talaga, malaki chance mananalo ka. Oo. Teka lang, hindi ko muna itutuloy ito. Kasi Kaya siguro, ganun siya. Kaya nagtatatalo siguro siya. Oo. Hindi, mamaya na lang sa huli na. Tuloy ko muna yung question niya. Sana mabasa po and ma-replyan nyo po ito, especially sa inyo, Sir 8, kasi matagal na po siya sa industry ng trading. Before po kasi crypto din po tinatrade ko, pero nung na-realize ko na yung crypto is pang build ng wealth, pero long term po, then yung forex is less manipulated when it comes to trading.
Kaya sa Forex po ako nakatutok na. Naku, mukhang magagalit sa'yo si, galit sa'yo sa 8 asset. Ayaw mo ng crypto. Ay, hindi. Kala ko, tama ka dun na may pagsasabihin ko siya. Pero hindi dahil sa ayaw niya ng crypto. Yari ka ngayon. Hintayin mo mamaya. More blessings po sa ASP and sa inyong tatlo po, sir. Sana po makabanding ko kayo soon kapag meron po kayo meet up with ASP supporters. Sasama po talaga ako kasi halos lahat po yata ng vid na panood ko na kasi Nice. po alam ko rin mag-isa dito sa napanood ko na kasi ako lang po mag-isa dito sa bahay. So kapag free time po talaga, gym, jogging, manood and makinig ng mga motivational videos po like ASP, hopefully ma-replyan po ito. Please hide my identity. Hindi pa siya tapos. And sana po talaga soon, Sir 8, pakasama ko po ako sa circle nyo. Gustong-gusto Pre, nyo. Kasama ka na nga sa circle namin eh. Pero From sabihin the ko sa time inyo, nanonood ka. Mhm. Actually, medyo marami nag-message sa akin na gusto talaga nila tayo. Nagbibigay na sila. Tinatanong ko location para makita ko yung motivation nila kung talagang. Sinasabi nila yung lugar nila. Taga saan ka? Taga saan madalas? Meron nang nag-reply sa akin dalawang taga Cavite, tapos may isa taga Pasig. Talagang gusto nila sumama. Yun ang sinasabi nila. Gustong-gusto ko rin talaga eh. Pero Safety, no? yung safety ang iniisip ko. Kinakailangan natin ma-workout eh. Hindi, maglalagay din tayo someday ng nakikita ko. Possible. Meet and greet, pero hindi pa ngayon. Hindi pa, Siguro no? pag Pero ito security. asahan nila, pre. Ito asahan nila. And I'm sure mag-agree din ngayon dito para ma-filter natin yung mga squawk. May bayad talaga. Tama. I'm Oo sorry, nga, no? I'm sorry. But Yun nga. for safety yun. Again, yung pera pwede nga namin ibalik sa inyo pagkatapos eh. Pero for safety yun eh. Para sa akin. Yung bayad na yun pare, para sa safety din nila yun. Kasi may gwardiya doon. may Oo, yun, security yun, doon. tama. Doon mo pupunta. Parang binili nila yung safety lang, di ba? Yun, mas luminaw. Oo nga, no? Kailangan may pondo talaga para ma-secure nga natin lahat. Lahat. Lahat ng Oo. pupunta kami. Titiket. ganun. Magtitiket sila. Tapos magla-live podcast tayo. Diyan sa'yo nun. Oo nga, no? Tapos Tapos yung magbibir sila doon habang nagla-live podcast tayo. may question, di ba? Yung may mic. Open sila for questions, di ba? So, ganito yan. Para matuloy yung meet and greet, kailangan namin mag-ipon ng pondo. Padala nyo ng pondo yon para matuloy yung meet and greet. Or Kasi, mag-membership kayo lahat. kasi hindi yun magagawa ng walang gastos talaga. Yun ang Imposible. nakakatakot kasi. Security talaga. Security Doon talaga. ako. Mamaya doon kayo magsapakan eh. Paano namin kawatin lahat, di ba? Pala sa mga oras na ito, meron na tayong 63 members. Sa Nice, Anti-Support salamat. Round. Yeah. Gawin nyo ng ilan na lang yun? 1,000. 68. Ay, na. Lagay yung 69 din. Magjo-joke sana ako. Tangina nila, lutang talaga ako, pre. Go. Yan. And sana po talaga, sir, soon, sir, makasama po ako sa circle nyo. Kasi po, nakita ko po sa address na taga-tut lang po pala kayo. Kapag may mga gym, jogging, or kahit sa boxing po, lagi niyo po binabanggit sa video, combat sports. Sama po ako dyan. Basta makasama lang po ako sa circle nyo. Meron pa nga nag-message, dalawa na siguro ang nag-message sa akin. Kahit daw gawin natin siyang utusan. Grabe ka Pero naman. hindi rin basta-basta yun. Kasi, alam mo yun, para maging willing siyang maging utusan, may pa rin yun, may kapalit na tinitignan sa utak niya yun. Oo. May promise siya nakikita. Kaya, Wala naman lalaking gumagalaw ng walang kapalit eh. di ba? Kaya, ang hirap din eh. Gusto ko po kasi lagi matuto, hindi pa rin po kasi yung vibes kapag kasama, yung mga taong may value, and yung value na binibigay in person. Yan, nagsasabi siya ng address dito. Yun na yun. Bakit nyo ba iniisip lagi na gusto nyo pa kami makasama in person? Habang nanonood kayo, kasama nyo naman na kami. Kaya nga namin to ginagawa eh. Para kahit saan sulok ka man ng mundo, kasama nyo kami. Di ba? Pero siguro, kunyari lang din yan, gustong chumek lang din yan kung legit eh. Pwede? Pwede, oo. Hindi, pero ako lagay ko yung, yung shoes ko sa kanya. Kasi naging fanboy ako, ganun din eh. Meron din ganun sa utak ko na gusto ko makasama tong tao na to. Utusan, parang kinonsider ko na rin yung dati. Kahit maging utusan ako nitong taon to. Kasi gusto ko lang malaman yung galawan niya. Pero, yun na nga, babagsak pa rin siya sa ang mini-mission mo pa rin doon, sarili mo pa rin benefit lang. Hindi mo pa nako-consider yung end nung idol mo na gusto mong samahan.
Kasi once na, halimbawa, kahit gusto mong utusan ka lang, may responsibilidad. Halimbawa ako, tinanggap na natin, may responsibilidad tayo dyan. Sa kanya, oh. Lalo na yung mga all-in na parang gusto na tumira sa bahay mo. Di may responsibilidad ka na doon. Papakainin mo yan, yung tutulugan niya, at ganun. Di ba? Pero kahit ako na-feel ko yun, pre, na gusto kong sumama. Like sino? Anong idol mo yung Wailing? Kasi ako never ko naman siya naisip. Naging fanboy din naman ako. Like sa pagsasayaw. Hindi ko siya na Alam ko na kung bakit. Bakit? Ano yun eh, investor din ng crypto yun eh. So, yun mga ganito pa, 2016, ganun. Merong, actually stereotype siya eh, na once na in crypto ka, millions talaga ang pera mo. Stereotype yan. Stereotype, oo. So, ako rin, nung panahon na yun, meron ako nilo-look up. Sabi ko, gusto kong samahan tong taon to ha. So, Papamenti ka. oo, tapos nakakita ako ng security, which is, na-realize ko later on na, which is wrong, na papaldo ako pag nalaman ko yung galawan nito eh. Kaya gusto ko sumama. Tapos yun nga, stereotype na millions ang pera nito. Ano lang ba yung ipapakain niya sa akin araw-araw? Milyonan naman ng nun, di ba? Pero yun nga, realistically speaking, hindi ganun yun. Hindi lang basta ganun yun. Diba? Yun lang yung nakikita ko reason. Gusto magpa-mentor ng mga yan kaya gustong sumama. Sa bagay, oo. Pero nagiging proud din kasi ang mga yan eh. Kung halimbawa, yung ipapakita mo na, ito yung tropa ko. Tropa ko to si, so isa daw, tropa ko to. Di ba? Nakikita sa picture, ganun. I think nangyayari yan dati kasi wala pang identity. Kaya gusto mo magkaroon ng identity. Sumama doon, yun sabi mo, ma-flex na kasama mo yung crypto na sikat na yun. Yun nga, kasi para magka-identity ka. Now na meron ka ng identity, may sarili ka ng nabuo na Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Kasi kilala mo na kung sino ka eh. That time siguro baka hinahanap mo pa kung sino ka talaga. At yun nga, at common yun dito nga, 23 years old eh. Kaya nandyan, which is face. Yes. And Face also, ako rin, isa pa na nakikita ko reason. Kasi, yung kabataan talaga ngayon, hindi man nila sabihin, but nandun yung by nature na naghahanap talaga ng masculine talaga na role model. Sa atin nila nakita talaga yun, pre. Nakakalungkot din, masaya sa part natin, but nakakalungkot sa part nila kasi nga, biruin mo, may tatay naman sila, may kuya sila na dapat yun yung idol nila. But wala na nga kasi kumukunti nga talaga, pre. Dahil sa, wala ganun talaga eh. Kaya maganda talaga may anti-support eh. Kasi kami yung brotherhood nyo kung wala kayong brother. Lagi ko nga sinasabi yan eh. Kami yung kuya ninyo kung wala kang kuya. Kahit nga wala kayong tatay, pwede kami maging tatay ninyo. Tambay lang kayo dito sa YouTube, di ba? Oh. Kaya nga, mababalik ko na naman yung sinabi ko dyan kanina eh, na growing up talaga, meron ka mga question eh. Meron ka mga gustong pag-usapan, kaso kung yung circle mo nga, binrandingan na nila yung sarili nila na certain brand, so hindi pwedeng pag-usapan yun. Oo, kaya nagigets ko ngayon, ang ganda ng may tanong talaga na portion. Kasi Diba? yung hindi nila kaya sabihin sa mga tropa nila dahil nga mga NPC, dito nila pag-uusapan natin dito. So, sagutin mo na siya. Walang halong panguhusga. Oo. Purong pangungutya. Hindi. So, isa daw. Hindi, may tatrash talking ka saglit. Gano'n naman talaga magtutropa di ba? Pag umamin ka, pag tatawanan ka talaga, unti, saglit. Gago ka kasi, tanga ka. Ito na gawin mo sunod. Inabot pa lang 1 taon bago nyo ako maintindihan ng sobra. Di ba? Ako natawa siya ni Josh na gano'n naman talaga ang brotherhood, gano'n ang tropahan. May kupalan talaga. No? 1 taon pa ang inabot bago nyo ako na-gets. Tanginan yung mga fan kayo dyan, ha? Ngayon, hindi na nila kayo naaway kasi nung una, ayaw nila yung pagiging real talk, di ba? Alam mo, dahil sinabi mo yan, ito lang mga follower talaga ni Josh, yung mga kupal. Oo. Bakit naman? Kasi ang naging problema dyan, pre, ang naging batayan na nila, ikaw, ayaw na nila ng identity namin. Dapat kung ano yung identity ni Josh,
bakit si Josh hindi ganun? Si Sado ganito. Umalis ka na dyan, Josh. Dito ka na ulit sa amin. Gagawin Ay, wala na, hindi na ganun. Hindi na sila ganun. Nagets na nila tayo eh. Na, Nag-grow. yun nga yung, Kasi first time nga to, pre. First time to na podcast na tayo lang talaga gumawa nito eh. Yung Totoo. magkakaibang ugali, hindi naman talaga tayo magkakasundo talaga lahat eh. Magkaisa tayo, same values. isa yung values, but iba talaga tayo ng ugali eh. First time lang nakakita ng ganito eh, na tahimik lang. Ito, may warsyak. Ikaw may Ayun parang... to, may warsyak ka puta. Ay, may balance ka pala, pre. May PTSD sa gera. May balance pala to. Siya yung balance. Ikaw yung may warsyak talaga. Oh. Ang tingin nga nila, ikaw ang balance. Ay, ikaw ang balance eh. Tingin nila Ako ang balance. balance. Ako yung makulit. Tapos si 8 naman yung... Warsyak. Hindi pa sila sure sa identity ko. Yun ang tingin ko. Hindi pa sila sure. Tingin ko hindi pa Ikaw, sila sure. ano masasabi mo identity ng 8? Yan ang warsyak yan eh. Yun na. Bansi ko nga yan, pre. Tignan mo ha. Warsya ka puta. Alam mo, Si 8 ang makulit sa atin eh. Tingin ko eh. makulit talaga yan. So, Pansinin paano mo siya sa nag-warsyak mga- yun? Warsyak. Makulit eh, may Celtic eh. Pansin ko nga yung dati, ngayon nga hindi mo nagamit eh. Lahat ng mga gamit niya, pre, katulad ng helmet niya sa motor, laging wild yung design. Sabi ko, mga gusto mo ganyan, parang may sira ulo Kaya ka rin kita talaga. ko, wild ulit yan. Snake eh. Yeah. Ito yung parang goofy, wild, ganun. Oo, mga ganyan yan. Sagutin mo na siya, pre. Naghihintay niya na yung sagot mo. Hindi ako gusto ko sagutin nyo rin eh. So, ito common na natin nasasagot to eh. Pero kayo na magbigay ng advice dito. Ano ba pinaka-question niya? And then, so number 1, ang kino-question niya, nadadown siya dahil hindi pa nagsasucceed yung mga ginagawa niya ngayon. At 23. So, nag-gym naman siya, may business naman siya, pero nadadown siya dahil hindi pa nagbunga. Actually, nasa palugi nga eh. Bumalik ulit siya sa poder. Negative siya. Nadadown siya dahil bumalik siya sa poder ng magulang niya. Yun, sagutin niyo Part muna. naman kasi talaga yan eh. Yung? Part ng process naman kasi talaga yan, pre. Yung bibihira, kaya may tinatawag tayo na swerte eh, na unang pasok pa lang ng business, nag-boom kagad, wala nang heartbreak, wala nang disappointment na kinaharap. Swerte yun. Di ba, tawag nga nila dun, parang sumpa pa. Oo. Kasi mas malakas yung lagapak nun kasi wala naman siyang na-study pa. Di ba? Totoo yun. At saka, di ba may sino ba yung mga tao na yun na walang disappointment na experience sa business na tinahak nila. Sila yung sila yung arrogante, sila yung hindi humble. Talagang babanggain talaga lahat nasanay sila na sinusubuan ng destiny. Pero ikaw para nga sa akin kung titingnan ko in a positive thinking, blessing yan na 23 ka pa lang, bata ka pa lang na-experience mo na yung ganyang disappointment para paglaki mo, wala na, manina sa yan. Alam mo na kung paano i-handle yung mga ganyang klaseng emotions, ganyang klaseng dagok sa buhay mo. Blessing yan. Kasi ang dami nga, katulad ng mga spoiled na bata na hindi nakaranas ng ganyan, pagtanda, doon nasanay sila eh. Biruin mo, malambot ka, bigla kang tinusok ng karayom nung matanda ka na. Kung kailan konti na yung friends mo, konti na yung energy mo, di ba? Doon, mas delikado yun kasi wala kang pagsishiran, konti pa energy mo, nade-depress talaga. Totoo. Baksak talaga. Saka tol, based sa studies, 5 to 10 years din talaga bago nagiging success ang isang business. Kumbaga parang yun yung yung the rest tsambahan eh. Pero yung mga inaral talaga, sinipagan mo, inisa-isa mo yung mga mali mo, 5 to 10 years talaga. Saka ang pangit din talaga nung nauna yung success, tapos di mo naman alam paano nangyari yun, bigla lang sumabog. Gago, di mo na kayang ulitin yun. Oo, clueless ka. Kumbaga, paano ko nagawa yun? Ba't kinain to? Business ko, ba't sumabog to? Tanginang yan. So, pag lumagapak ka, paano ko ulitin yun? Pero ito, agree ako dun. And at the same time, pare, ito nga, dun mo makikita na yung thinking natin na talagang we look at things like yung mga problema na hindi lang siya basta problema, it's an opportunity. Di ba? Ganun na natin tignan yung failure Opportunity yan, hindi yan failure, opportunity. So yan, katulad yan. Ilang 23 years old ngayon? Sige nga, ilang 23 years old ngayon ang
merong ganyang problema na katulad mo, trading, business, at the age of 23 years old, iilan lang kayo niyan, pre. Tama. Iilan lang kayo. Blessing yan para sa akin na ganyan na yung problema mo at the 23. Kung ibabalik ko lang magsasakay lang ako ng time machine, gusto ko maging problema yan ng 23, hindi yung pagsasayaw ko. Sa totoo lang. Oo. Di ba? Totoo. Kasi, advance ka na, pre. Advance ka na. Advance na yung mindset mo pagdating sa business. Wala na pa pagdating mo ng 30, ano nang isip meron ka? Di ba? Yun na lang ang... Ganun mo tignan ganyan mo tignan yung situation mo ngayon. So, ibig sabihin mo, maswerte pa siya kahit may failure siya ngayon. Oo. Ako, kung, ayun nga, kaya nga sabi ko, kung sasakay ako ng time machine, gusto ko ganyan ang problema ko, business. Kasi, kung ganyan ang problema ko, 23 years old ako, business. Tangina, iba level ko ngayon. Mamaw ka na ngayon, Mamaw ako par. ngayon, 35. Tangina, CEO ako, pre. May-ari ako ng kumpanya. Ganun. So, Diba? huwag mo isiping malas ka kasi maswerte ka pa rin talaga. Ang aga mo nag-start, daming plenty of time talaga. Sobrang dami pa niyan. Daming pang panahon. No? Kahit nga 30 ka mag-start, hindi pa rin kawala. Kahit na 40 ka mag-start. Exactly. Isipin mo lang yung timeline mo, huwag yung timeline ng iba. Oo, Diba? exactly. Totoo yun. Yung, alam mo yung, kaya tayo naaangasan sa mga taong nandun na, alam mo, successful business, yun. Kaya tayo naaastigan sa kanila. Kasi, hindi lang aware yung iba eh. Naaastigan tayo na alam natin na ganun yung pinagdaanan nila. Naaastigan tayo na alam natin na hindi sila puro jakol, hindi love life ang pinoproblema nila. Astig talaga yun, pero may cost yun. Yan yung cost niya, nadadown ka. Pero sinasabi ko sa'yo, labeled ka na, astig ka na. Kasi, In my eyes, real talk pare, tignan mo, sasabihin ko sa'yo ngayon na astig ka sa paningin ko, pre. Na ganyan ang problema mo by the age of 23. Kasi nga, kumpara mo yung buhay mo sa ibang 23 years old, ang pinoproblema ng Yung isa gupit. Diba? Diba? Exactly. Yung iba, babae. Ikaw business, putang ina, astig ka sa mata ko. Astig ka sa mata ko. tapos para idagdag ko rin, ako for a long time, broke talaga ako for a long time. Tapos, ngayon na medyo kumikita na ako, may problema pa rin ako na yung pagiging down, nandyan pa rin yung sa tabi-tabi. So, ayun. Kasi Siguro- walang katulong. Ano na? Kasi walang katulong. Akala ko sasabihin mo eh. Ayun, hindi alam yan, nagiging problema rin yan, di ba? Kasi nag-hire ako ng katulong para makatulong sa bahay. Okay. Minsan umaalis yan. Akala ko ganyan. para jowain. Oy! Pero, yung sinong gusto mag-apply ng katulong kahit nasan ka sa Pilipinas, mag-message ka lang sa akin, send Wala nang picture. data, basta maganda daw. Send ka ng picture. selfie. Tingnan selfie, pre. hindi ba yung data, send picture daw. selfie, pre. Kailangan namin ng secretary dito sa anti-support. Ako na magpapasweldo sa'yo. Tangin na, nakita mo yun. Sabihin ng mga tropa nating lalaki dyan, tangin na, boss 8 asset, ilang beses na ako nag-chat sa inyo, hindi nyo ako kinukuha. Tapos pag may cleavage, kukunin ninyo. Hindi pre correction kahit walang cleavage. Basta yung picture. Basta yung picture. Basta may A-copes. Sa may puwet. Di ba? Puwet tayo eh. Palabat tayo. Utang. Ano ba yun? Tangin na. Wala. Walang requirement yan ng puta nag-hire, basta maganda. Tapos walang biodata, send picture, no? Wala nang resume, send Hindi, picture. first lang yun. No? Pag nag-send ka ng picture, i-interviewin pa kita. So, ganun siya. Send lang, ganun. So, going back sa'yo, ganun talaga, ganyan talaga buhay natin. So, sabi nga nila, sinasabi nga, motivation, mahilig ka sa motivation. Tayo, buhay natin as a lalaki, yung mga kinakaharap natin araw-araw, kahit masaya ka, malungkot ka, may sakit ka, gagawin mo pa rin. Yeah. So ngayon, mayroon kang business, nadadown ka dahil down yung business, ganun pa rin. Sisikapin mo pa rin na iangat yan. Naalala ko pala mabilis,
Mali yung perspective mo sa Forex. Yan, yari ka ngayon. Akala mo hindi manipulated ang Forex? Naku. Parehas lang din to. Oo. Eh. Ganun pa rin yan. Pero hindi na kita mapagalitan kasi mahaba na tong video. Kaya maglaro ka na lang ng long game para sa akin. Yun ang pinaka-safest way. Long game. Long game talaga. Tingnan mo yung mga prominenteng tao, ang nilologic nga nila palagi, which definitely makes sense. Si Mark Zuckerberg, yumaman yan kasi Facebook yan. Marami na siyang sinubukan. Ngayon, nag-click yung Facebook. Umaangat na. Marami nang gusto bumili niyan. Na-offer na siya. Akin na yung Facebook. Hindi niya binenta. O, tuloy-tuloy. So, ang point doon, yumaman si Mark Zuckerberg, hindi dahil tinrade niya yung Facebook. Yumaman siya kasi he held on it. Stick siya doon. Nag-stick siya doon. Yun talagang, pinush niya ng pinush. Long game eh. Long game talaga. Kahit si Warren Buffett, ganun din. Hinold niya lang lahat ng investment niya. Yun, so, yun ang lesson doon. Ilang taon yung edad ng mga lalaking maraming mayaman sa buong mundo? Guess what? Puro matatanda. What age? Guess what? 60? Mostly millionaires. 60. 60, pinakamarami. Dollars to, yeah. Hindi 40, hindi 30, hindi 50. 60. Wala pong 20s. Meron pero yung mostly ba, yung majority ba, na nagiging millionaires, transition 55 to 60s. Kahit i-search nyo yan, factual yan. Bakit? Bakit? They play long Long game. Kumbaga, nag-invest na sila, bata pa sila, and then inaani na lang pag 60, boom. Meron pa ako isang sasabihin sa ganyan. Kasi Sure ball, sure win, kumbaga. totoo naman yung sinasabi kasi nila. Totoo naman. Common sense lang na sinasabi nila. Bakit? Kailan mo pa i-enjoyin yung yaman mo? Kapag uugod-ugod ka na, at mahina ka na, 60 ka na. Well, totoo talaga. Kung meron tayong option na ngayon na maging mayaman, definitely, pipiliin talaga natin yun. Kaso wala tayong magagawa. Merong rule dito sa sistema eh. Na, actually, pwede mo naman talaga pasukin yung get rich quick. Pero, hindi siya recommended eh. Hindi madaling laban yun. Napakahirap na laban nun na gusto mo maging get rich quick. So, lagi nga tayong we are operating on higher probability, which is yung mag-work sa karamihan ng tao. Maghintay kayo hanggang 60. Mag-long game kayo. Kasi yun yung yun yung recommended. Pero actually, alam mo, pag naintindihan mo yung sense nung long game, aralin mo, intindihin mo kung ano yung sense ng long game. Ngayon, pag alam mo na, tsaka ako masasabi na, sige, hahayaan kita dahil gets mo na yung sense ng long game. Sige, maghanap ka ng get rich quick ngayon. Kasi alam ko na kahit paano may base ka na eh. May base ka na. Pero hanggat wala ka pang base kung ano yung long game, hindi kita sasabihan na magpayaman na mabilis. Na kumapit ka sa idea na pagpapayaman na So, mabilis. pwede ka naman mag-enjoy habang meron kang Mismo. safe na safe dun sa loob. Hindi naman kailangan lahat sasagarin mo everyday ng payroll mo. Sasagarin mo. Yun ang thinking nila na mabuhay ka ngayon, kailangan masaya ka palagi. Hindi naman talaga all the time. Dapat nag-enjoy ka ng walwal unless multi-millionaire ka. Even nga multi-millionaire, hindi rin naman lagi nagsasaya. May time. Oras eh. Wala ring oras. Saka, nauubos din yung pera nila the more na wala yung attention nila dun sa business. Nagne-negative pa rin. Oo. So, ang bottom line is, hindi talaga lahat ng panahon magsasaya ka. Talaga may certain period of time lang yan at may certain dates lang yan kung kailan ka magsasaya dapat. Ganun talaga rule ng mundo. Even multi-millionaire guys, busy rin yan. Pero mas sure ball pa rin yung meron ka naka long game doon. At least hindi ka takot na gastusin ngayon yung mga pumapasok na maliliit sa'yo. Yeah. Mas mapanatag ngayon yung... Binibili mo kasi doon yung panatag na isip mo eh. Totoo yun. Yung stress ba? Alay kayo, busin mo yung pera mo tapos next month, paano na ako next month? Ganyan. Diba, may magkasakit lang na isa sa inyo. Tangina, grabe na stress mo, di ba? Ganito, tinan mo, kahit nga mga billionaires na, merong mga storya na billionaires nagdi-delete pa ng sarili, O, di ba yung natalo sa crypto? Yung kinento mo? Oo. Basta marami. Marami pa rin. Pamatay sa Lamborghini. Oo. Ang daming pera nagdi-delete ng sarili. Kaya babagsak pa rin tayo dun sa stay cold, control your emotions, yan. Pero pagdating sa mga passion mo, always stay hot. Tama. Galing. So,
Kung gusto mo ng mga ganong klaseng content, pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Again, reactions, pare. Ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin? May hindi ba kami nasabi? I-comment nyo yan sa baba. So, Anti-Support Podcast, magbabalik kami. Wait. Babasahin ko lang mabilis lang Comment, itong mga comment member natin. Ano. Go, Si go, Devon go. Bolivar, nakunguna na naman sa comment. Devon Bolivar 3637. Ikaw na naman. Pas sa single mom. Hashtag stay cold. Sabi ni Romeo Miguel Sunga, 1342, bago yata to. Maraming conflicts pag single mom, mas okay na siguro, wag na lang. Sabi ni Alvin De La Peña, 614, let's GGGG. Sabi ni J Burn TV, GGGG. Sabi ni Drix Constantino, ha ha ha. Shoutout dito kay... mga comment yan. Shoutout ka na lang to. Shoutout ka na lang mga pangalan nyo dito ha. Si Drain Valve 65, puro mga member natin to. Si Justin Pamilangco, si Christian Oronya Damsani, si John Renzo Palo, si Gerald 1014, Uy. si Kuis Takumi, yan, si Si Takumi lagi yan eh, no? lagi, si M Life and Style, yan, si Real 01, ang daming bagong member. Tapos si Red C, Clerigo 1138. Uy, nagbigay ng 50 petot si Michael Lamar, oh. Uy, salamat. 50 Oo, petot. sa live na napanood niya. Sabi ni Free Vector, gawa kayo content sa hustle at grind pag pang member lang. Boss, selfish si Free Vector. Selfish. Pang member lang daw dapat. Jeff Henry Coso, shoutout sa'yo. Raymond, The Lionheart, Marvin Lopez, Harry Place, Mami Chi, may babae. Oh. Napan, Nigel Grind Daily. Hanggang doon lang muna, saka na muna ibang member. Ang dami nyo na eh. No? Maraming salamat sa mga pare. member. 3 PM gang. Magbabalik kami. 3 PM gang! Kainan na! The sun goes up, I'm sorry for